Love? Bakit? What's wrong? 2 araw tayong nawala. Natatakot akong humarap sa mami at daddy. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Eh di sabihin mo sa kanila ang totoo. Mahal mo ko. Mahal din naman kita. I'm sure maintindihan ng parents mo yun. Ako rin bahala kay daddy. Hindi naman siya makatanggi. Sabi niya, darating daw siya ng alas 7. Eh, alas 8 na, wala pa siya. Ba't ganun? Kala ko ba dito maghahapon na ng litong yan para magawa yung guest list sa iyong kasal? Baka ho na traffic lang siya. Darating na ho yun. Anak, hindi lang ngayon nangyari yan. Mukha yatang may pagka-responsable ang litong yan. Mami naman. Baka indiyanin ako bukas ni Lito. Sabi niya maglalaro pa kami ng basketball. Anong oras daw? Pangako sa akin ni Lito, magbibisikleta kami. Ang tagal-tagal na nun. Noong 1 linggo pa niya pangako sa akin yun eh. Ako rin, sabi ni Lito, ay gagawa niya ako ng drawing. Kita nyo na lahat ng anak ninyo kasundo ni Lito. Baka yun na yung informal. Daddy naman. Hello? Andito ako sa bahay ng kabarkada ko. Eh kasi nung malaman nilang ikakasal ako, binigyan ako ng despedida de soltero. Hindi ko naman maiwasan. Tsaka, understanding ka naman di ba, love? Sana tumawag ka ng mas maaga kung hindi ka makakarating. Nakapagsalita tuloy si na Daddy. Nagsumbong ka sa kanila, no? Sinisira mo ako sa pamilya mo, ha? Eto na naman tayo. Bakit ko gagawin yun? Alam ko naman walang tiwala ang parents mo sa akin, eh. Sabihin mo sa kanila, huwag tayong pakialaman, ha? Pare, ano ba yan? Hindi pa man gyera na. Huwag kayo magulo! Mga inggitero. Sige pare, pagsabihan mo yan hanggat maaga. Baka under-underin ka lang yan, ha? Sandali lang. Palalamigin ko muna ang ulo ng baby ko. Tingnan mo, baka basahan lampin. O, anong oras matatapos yung party niyan? Baka mapasobrang inom mo. Sige na, I'm okay. Barkada ko naman ang lahat na nandito, eh. Matulog ka na lang. Tatawagan lang kita bukas ng umaga. Sige. Ingat ka, ha? Talaga yatang desidido ng yan, darling ko. Eh, ikaw naman. Ba't mo naman pinakasalan si Mr. Gankay ko? Simple. Siya'y matanda, mayaman at madaling mamatay. Kaya, eto ako, byuda, at may-ari ng lahat niyang naiwan. Si Mirna naman, bata, walang pera at maba ang buhay. Pero, kailangan ko siya. Mahal ko siya. Sobra naman yata ang swerte ng babaeng yon. Bakit? Nagsiselos ka ba? Ano sa tingin mo? Ilang araw na lang hindi ka na libre, tulad ng dati. Parang hindi ko matanggap. Hindi ka makatulog. Bakit? Mahirap bang aminin ikakasal lang yung panganay? Ang mahirap isipin kung makabubuti kay Mirna ang magpakasal kay Lito. Huwag ka nakalimutan mo, Victor. 2 araw silang nawala. At pangit tingnan sa mata ng ibang tao. Bakit mas importante ang iisipin ng ibang tao kaysa sa magiging buhay ng ating anak? Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman,